Magdadalawang araw nang nasusunog ang sanitary landfill ng Navotas. Ang ilang residente sa katabing bayan ng Ubando kinailangan ng lumikas dahil nasa kapal ng usok. At live mula sa barangay Dampalit sa Malabon, nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Bea, ano na bang status ng pag-apula nga nung sunog dyan? Nikki, fire under control na ang sunog na nagsimula noong April 10, bandang alas 6 ng gabi dito sa ipinasarang sanitary landfill dito sa Lumang Navotas. Pero habang patuloy ang pag-aapula, Nikki, ay polusyon naman mula sa mga nasunog na plastic ang ipinangangamba at bumabalot dito sa mga karatig lugar kagaya na lamang ng Malabon at Bulacan. Personal naming pinuntahan ang sunog dito sa landfill. Malayo pa lang, tanaw na ang napakakapal na usok. Nasa isang isla ang lokasyon ng landfill kaya naging pahirapan din ang pag-apula rito. Kagabi pa lang, kinailangan ng gumamit ng mga bangka ang mga bumbero para makarating sa lugar. Gumamit na rin ng backhoe para makatulong sa pag-aapula. Suot ang mask, naabutan namin si Nanay Flor de Liza pabalik sa kanilang tirahan sa barangay Salambao, Ubando, Bulacan. Humigit kumulang 1 kilometro mula sa pinangyarihan ng sunog. Isa lang siya sa mga pinalilikas na residente sa Ubando dahil sa nakakasulasok na usok. Pakinggan ang pahayag ng mga nakausap nating residente. Sobrang hirap, hindi ka makakain ng gusto. Gawa ng kailangan nakamas ka palagi. Matutulog ka, kailangan babantay mo muna. Kasi baka mamaya, baka di ka na magising. Umikas na rin yung anak ko, nandun na, pati yung biyanan ko. Kaya kami umuwi dito dahil yung tindahan walang makabantay. Pag hindi kami kumayod araw-araw, wala kaming pangtustos eh. Kaya yung usok talaga pumapasok sa bahay. Sumasakit ulo niyo, sir? Sakit. Yung usok, parang naisubo mo rin sa sobrang amoy. Tagal kami nakakain. Hindi po kami makahinga dun sa amoy niyan. Grabe po yung amoy na nalalanghap namin. Masakit sa ilong, sa lalamunan, yung may-ari niya at saka yung kumpanya, lalo na kay Congressman Toby Chanco, kay Mayor John Ray Chanco, sana gawan po nila ng paraan naman. Ang dami ng epektuhan dito sa amin, lalo na yung mga bata. Sa tindi ng sunog, tumulong na ang mag-apula ang Philippine Air Force gamit ang kanilang Sokol helicopter. Umabot na nga ang makapal na usok sa mga coastal barangay ng Ubando, Bulacan. 67 pamilya ang kinailangan lumipas sa evacuation centers dahil sa nakakasulasok na usok. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag, Nikki. May mga sakit sa puso, pagsisikip ng dibdib. Saka hindi makahinga sa sobrang usok. Yung direction po ng hangin. Unfortunately po, itong part po ng Ubando ang tinamaan po. Meron din po kaming gamot pang-augment saka po mga face mask na ibibigay po sa kanila. Nikki, may pailan-ilan pa rin na nananatili dito sa Navotas at sakaling kumapal ulit daw ang usok ay lilikas na ulit sila sa mga evacuation center, lalo na nitong pakagat na ang dilim. Balik sa'yo, Nikki. So Bea, alam nating fire under control na, pero yung sitwasyon ba dyan sa usok, hindi na naman ganun kalaki yung usok? Baga, gaano kaya katagal bago tuluyang mawala yung usok? Dahil nga sabi mo mayroon pa rin mga nasa evacuation centers dyan sa Navotas. Nikki, so mapapansin natin na marami na ang apektado dito sa mga karating lugar, lalo na ang Kamaynalian dahil nga apektado na rin yung air quality. Kaya naman ayon sa mga LGU ay meron na silang mga hakbang para maiwasan ang pagkaapekto doon sa kalusugan ng ating mga kapatid na apektado nga nito. Naglatag na ng iba't ibang hakbang ang ilang lungsod dahil naapektuhan na ang sunog ng air quality sa Kamaynilaan. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, pinasusuot na ng face mask ang mga residenteng lumalabas ng bahay. Umabot na kasi sa unhealthy for sensitive groups ang air quality index sa ilang bahagi ng lungsod. Delikado yan sa mga bata, senior citizens, buntis at may mga hika. Hanggang sa Quezon City at Mandaluyong, umabot na raw sa hanggang acutely unhealthy level ang air quality sa ilang lugar.
Nikki, dito sa Navotas ay tuloy pa rin ang pamumuhay ng mga kapatid natin. May ilan ay nagtitinda pa rin at bagamat kitang-kita ang usok dito sa lugar ay para sa kanila tuloy pa rin yung kanilang pamumuhay. At dahil pa iba-iba nga yung ihip ng hangin dito, Nikki, ay magsusuot na lamang daw sila ng mask sakaling dito na ulit pumunta o yung direksyon ng hangin ay dito patungo sa mga kapatid natin dito sa paligid ng Navotas. Yan muna, balik sa'yo, Nikki. So grabe no, Bea, umabot na dito sa may Mandaluyong yung lakas ng usok. Alam ba natin kung anong sanhi nga nitong sunog at naging ganyang kalaki yung usok? Nikki, sa ngayon no, ay under investigation pa yung sanhi ng sunog dito sa sanitary landfill. Pero ayon sa mga ilang pahayag ay ito na ang pangalawang beses na nagkaroon ng sunog dito sa ipinasarang sanitary landfill dahil daw ito sa init ng panahon. Dahil bagamat may ilang natabunan na ng lupa yung itong sanitary landfill, mayroon pala yung mga natitirang chemical sa ilalim nito na maaaring mag-cause no, nung sunog lalo na ngayon na mainit ang panahon. Nikki. Maraming salamat, Bea de Guzman, live mula sa Malabon. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.